Magandang umaga, Don Crisostomo. Gracias, Kapitan Tiago. Pinaghandaan mo talaga ang aking pagbalik. Itong taon kang nawala sa Pilipinas at alam kong sabi ka ng matikman muli ang sarili nating pagkain. Mika, at ipapakilala ko sa iyo ang ating mga bisita. Nag-iisa kong kapatid. Siya naman si Don Tiburcio at ang asawa niyang si Doña Doctrina na isang doktor. Paroko ng Binondo, si Padre Sibayla. Siya naman si Padre Damaso, ang kura paroko ng San Diego sa loob ng 20 taon. At siya naman si Senyor Guevara, ang tenyente ng Guardia Civil. Kayo, nakahanda na po ang pagkain sa pagkainan. Kung ano pang hinihintay natin, magsiupo na tayong lahat. Ano ang pag-aaral na sa Europa? Mabuti naman po, Dinsan. Di lamang dagdag kaalaman sa siyensya ang aking nakuha. Tapos naiintindihan ko din ang iba't ibang pamumuhay ng mga tao aking nakakasalamuha. Likas namang pa rin ang mga Indio kahit saan ito mag-aaral. Totoo bang magaganda ang mga tanawin sa ibang bansa? Hindi ko ikakaila na magaganda ang mga tanawin sa ibang bansa. Ngunit di ko rin ipapatalo ang bansa kung saan ako isinilang. Sino to? Ganito? Alam mo namang babalik at babalikan kita. Akala ko nga, nakalimutan mo na ako. May kayong mga magagandang binibini sa ibang bansa. Kailan may hindi ako maghahanap ng iba. Ikaw lang ang mamahalin ko, Maria. Kailangan ko munang umalis, Maria, papunta na sa Diego para bisitahan ng putod ang ating papa. Mag-ingat ka, Crisostomo. Ikaw po ba anak ni Don Rafael? Opo. Lipat po ang labi ni Don Rafael sa Chinese cemetery. Malakas po ang ulan ng gabi iyon, kaya tinapon ko na lang po sa ilog. Kasi Sino nag-utos sa'yo na ipalipat ang labi ng aking papa? paroko po ng San Diego. O Crisostomo, mukhang nagmamadali ka. Saan ang punta mo? Sino nagsabi sa'yo may karapatan kayong alisin sa sementeryo ang labi ng aking papa? Minahon ka, Crisostomo. Wala akong kinalaman sa nangyari dahil hindi naman ako ang pura-paroko ng San Diego sa panahon yun. Si Padre Damaso pa noon ang namamahala. Nasaan si Padre Damaso? Asan si Basilio at Crispin? Hindi ko alam. Masasabang muna ako. Kailan muna ako ng sahod nila. Asan na ba si Basilio at si Crispin? Bakit mo kinuha pera? Hindi ko talaga ako kumuha ng pera. Hindi ka talaga amin, ha? Wag po! Maawa po kayo sa amin! Wag po! Maawa po kayo! Hindi po talaga ako kumuha ng pera. Asan si Crispin? Asan si Basilio? Asan yung mga anak ko? Hindi ko alam. Asan yung mga anak ko? Umalis ka na nga dito. Crispin? Crispin! Crispin! Basilio, ikaw na bala ka ina. Crispin! Gumising ka! Crispin! Crispin? Basilio? Andito na ang inang. Uwi na tayo. Crispin? Basilio? Andito na ang inang. Nasaan na ba kayo mga anak ko?
Asan si Elias? Bakit hinahanap si Elias? Pinampalasan niya si Padre Damaso at tinapon ng isang alferez sa putikan. Kailangan niya manood dito. Wala si Elias dito, malis na kayo. Magandang umaga po, Ginoong Tasyo. Magandang umaga. Nais ko pong humingi ng payo sa bala kong pagpapatiyo ng paaralan. Hindi nila ito maintindihan sa ngayon. Ngunit sa susunod na salilay, maintindihan nila na ito. Sapagkat sila'y matalino at malamang hindi sila mayambig sa panahon ng kanilang manluluno. Sundin mo ang mga payo ng nakakataas at ipakita na ang ginagawa mo ay ayon sa kagustuhan nila. Payo ko lamang sa iyo, ay umupo ka muna sa ulo ng mga nag-ahari-harian. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Mauna na po ako. Kaawaan ka sana ng Diyos, anak. Pagkain nila ng Diyos sa mga Diyos, alam natin may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa mga Diyos, mga kapatid. Ito ay biyaya sa ating lahat na inahandog niya para sa atin. Tinutulak ng Diyos, mga Diyos, ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tulagay ng batika para rin lumalak ng hindi. Dahil narinig ko may tangkas lang patayin ka sa kakataong din. Yung gagawin ang matuloy sa kanyang mga Kalat na ang balita na hindi matutuloy raw ang kasal niyo ni Maria Clara. At itinuturi kang excommunicado dahil sa pagtangkamong pagpatay kay Padre Damaso. Hindi ako papayag na hindi kami ikakasal ni Maria. Huwag kang mag-alala doon, Krisostomo. Kukumbinsihin ko si Kapitan Tiago na payagan kayong ikasal ni Maria. At kakausapin ko ang Arsobispo ng Maynila na tanggalin ang pagka-excommunicado mo. Kung gayon, maraming salamat, Kapitan. Don Crisostomo, maaari ka bang sumama sa amin? Bakit? Ano bang ginawa ko? Ikaw ang tinuturo na pinuno ng pag-aalsa ng Guardia Civil. Wala akong kinalaman dyan. Elias, anong ginagawa mo dito? Itatakas po kita dito. Tayo na po kayo. Maria! Maria! Krisostomo. Krisostomo, paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias para makatakas. Kasal kay Alfonso, ngunit mapilit si na ama. Ikaw lang ang mahal ko, Krisostomo. Hindi ko hahayaang ikakasal ka sa iba. Pagkatapos ng gulo ito, ibabalikan kita. Babalikan kita, Maria. Sana tayo. ang sibara, palanin mo! Bang! Sirain mo ang kasunduan sa aking pagpapakasal. Bakit? Ngayong patay na ang aking minamahal, wala na akong papakasalan. Patay na lang ako kung ipipilit niya akong ikasal sa papasok sa kumbento kung hindi man. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko kayang mawala ka. Mas piliin mo lang pumasok ka sa kumbento. Anak ka ba niya? Mag-ipon ka ng maraming kahoy at ipunin mo ang bangkay naming dalawa at pagkaraan, islabin mo hanggang maging abong ang aming mga katawan. May kayamanan na nakabaon sa may puno ng palede. Kunin mo ito at kung walang kumuha, gamitin mo sa iyong pag-aaral. O ay mabawi ka ng buhay na hindi nakikita ang pagpapaliwayway ng bayan na aking minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ang ganap ng mga nasawi sa dilim ng gabi. Ganong
Isang pansamantala si Padre Salvi sa kumbentong pinasukan ni Maria Clara. Si Padre Damaso ay pumuntang Maynila at natagpang patay sa kanyang silid. Si Kapitan Tiago ay naadik sa droga. Si Doña Victorina ay nagsuot na ng salamin dahil humihina na ang kanyang mga mata. Si Don Alfonso ay namatay sa sakit at inilibing sa Paco Cemetery. At si Maria Clara ay malungkot na pumasok sa kumbento.